Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Mga doktrina para sa kaligtasan. Hello! Ayun! Hello bro! Yes, bro. Ayun, eto ngayon Brother John Ray. Okay. Welcome. Lami to sa som. Ha? Mga na bro. Sige. Sa som onta. Sa Shom. Sa Shom. Wala man kay Syong. Wala man kay Syong, bro. Wala man kay Syong. Ay, ka-joker ba niya eh? Sige, go ahead, bro. Meron kang tanong, bro. Okay lang mag-Tagalog, Migtubag, ha? Bahala mo Bisaya ka. Pwede Tagalog. Sige. Ano, mas maigi. Malabo sa Tagalog to. Sige, go. Unsa man bro, unsa may mga kuwanan patakaran. Magtanong Sabi mo ka. Tagalog, huwag ka magbisaya. Magtanong ka at kami sasagot. Pag kinontra mo sagot namin, ikaw naman tatanungin. Sige, dahil lang mo balhin kog pwesto. Sige. Tagalog bro, Tagalog ka bro, kasi Tagalog yung mga audience natin ngayon, hindi Bisaya. Sige bro, go ahead bro. Ito yung nakaka-enjoy na content, ano? Sige bro, magwayin. Ito, enjoy na naman tayo dito. So, mahaba-haba itong mga cut natin dito, Brother John Ray. Cut mo yung isa, cut mo ito, no? Cut na naman ganito, mahaba. Daming content to. Daming content to isa video, taas na content to. Go ahead, bro, magwayin. Okay. Okay. Sa man ngayon yung pangutana. Pwede ka magtanong. Sasagot kami. Tagalogin mo na lang bro, marunong ka naman mag-Tagalog eh. Kamaw ka mo tinagalog, bro. Kamaw ka? Tagalogin ha. Tagalogin. Huwag tayong tumabok sa kalsada, ha? Sige, bro. Magwayin. Go ahead. Kahit anong tanong. Ang kana ba bro sa Roma 1:25? Roma 1:25. Okay, go ahead. Anong tanong mo dyan? Ang pangutana nako, unsa na si Maria magbubuhat o binuhat? Binuhat, bro. Binuhat. So, ang kanang pwede nimo basahon, bro?
Okay, sabi ganito, Roma 1:25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Tanong, Ay, nako. Ang pangutanan ako diya, bro. Gipulihan ba ninyo na, bro? Sakto ba na? mali, wala kaming gipulihan bro, wala kaming pinapalitan kasi hanggang ngayon nagdarasal pa rin kami ng Our Father who art in heaven, kaya wala kami pinapalitan bro. At saka out of context ba dyan bro, the false dilemma kasi ang una niyang tanong about kay Maria, ba't wala namang Maria binabanggit dyan eh. Sabi kasi pinalitan ba daw, wala kami pinapalitan kasi hanggang ngayon nagdarasal pa rin kami ng Our Father. Ano ka ng pag-ampo ninyo, bro, nga maghimaya ka, Maria? Ay hindi siya pinalit. Actually, ang pagdasal namin ng Hail Mary ay isang patunay na talagang banal ang Diyos kasi siya ang nagpabanal kay Maria. So wala kaming pinapalitan. Next question. Nang prosesyon ninyo, wala ba ninyo alagari ang si Mariana, Revolto? Hindi. Ang pagposisyon namin ay bahagi ng pagposisyon ginagawa noong una sa Old Testament. Nagpuposisyon na sila bago pa pananganak si Mama Mary. Kaya kung sila nagposisyon, magposisyon din kami. Tama. Old Testament, wala man dragi prosesyon si Maria. Hindi, wala ko sinabi na gi-position si Maria. Ang sabi ko sa Old Testament, may position na. Kaya ginagawa namin ng pag-position, hindi kay Maria, kundi sa mga sagradong imahe. Si Maria ay matagal nang napunta sa langit, kaya ang aming pinoposisyon ay mga sagradong imahe, gaya doon sa Old Testament, ang pinoposisyon ay sagradong imahe. Correct. Biblical ba na siya, bro? Nga prosesyon si Maria? Bro, biblical na i-prosesyon ang imahe ng mga santo. Yun ang sige, maganda tinanong mo yan. Di basahin natin yung Josue. At basahin sa The Living Bible. 7 hanggang 10 yata. Okay, 6. So sabi ganito. So Joshua summoned the priests and gave them their instructions. The armen would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priests carrying the ark, followed by a rear guard. So meron siyang procession dyan bro, letra por letra. The armen would lead the procession. Josue 6:7, The Living Bible. The armen would lead the procession. Magwain. Follow up. Josue 6, no? The Living Bible bro, hindi King James ha. The Living Bible, yung binasa ko. The Living Bible? The Living Bible. Michael. Stop. Sleep na. Sinabi kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan. Oy, kaban ng tipan man bro. Yung kaban ng tipan, si ibabaw may revolto yun o wala? Okay, siya ba dyan to? Yung kaban ng tipan bro, yung kaban ng tipan. Sangayon ka na yung kaban ng tipan. Bro, yes, bro, sangayon ka na yung kaban ng tipan ang prenosisyon. Kaban ng tipan. Pero dili si Maria. Ano dyan, nabasahin natin yung awit 132.8 kasi ito yung hula, no? Kung awit 132.8. Ito sabi. Natanong ako sa kanya dyan. Ito, sabi ganito. Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kaban, ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Sino yung Yahweh? Si Jesus hindi. Sagot, Magwayin. Wala man dry revolto, bro. Hindi, sagot lang, sagot. Sino yung Yahweh? Ang tanong, sino yung Yahweh dito? Sino tinutukoy dito na Diyos, bro? Sino to? Si Panginoong Kristo hindi. Sige na po, Panginoon. Pumunta na kayo sa... Panginoon. Sino to Panginoon dito, bro?
Yung Panginoon nasa langit, Sino yan? Sino yan? Sino Ito yan, yan? si Jesus. si Kristo. Oh, Si Jesus. Sino yung kaban? Sino yung kaban ng tipan? pumunta na kayo sa inyong templo kasama ng kaban. Sino tong Sino kaban? yung kaban? Sige na po, Panginoon, pumunta na kayo sa inyong templo kasama ang kaban ng Oh, sino yung kaban? kasunduan. Sino yung Wala may Maria ka, bro. Sino yung Yan kaban? nga, hula sa kanya yan, yung kaban ng tipan, sinang Birhen Maria yan. Siya yung kaban ng tipan na yung binasa ni Brother Jando kaganina sa Josue 6:7 na prinosisyon. Hindi niya alam. Nagulantan. Ano nahimong kaban ng tipan si Maria? Si Kristo kasi ang tipan, si Kristo kasi ang tipan sa New Testament, siya ang tipan. Oo. So Ark of the Covenant sa New so yung Testament, Ark of the si Covenant Birhen sa Maria. New Testament si Mama Mary kasi yung Testament kasi si Kristo. Yun. Kaya siya yung Ark of the Kaya Covenant. prinosisyon siya. Yun. Diba, nabasa mo kanina sa Science City, puro desisyon ng kaban ng tipan? Kaban ng tipan si Maria, mura maglayo. Kaayo lagi, bro. Ano? Ang tawag ang tawag niya sa sinasabi ni Brother John Ray, parallelism. Ayan, tawag diyan parallelism. Typology study yan, bro. Si Inang Birhen Maria, type of ark. Ang Ark of the Covenant sa Old Testament, yung kaban ng tipan na nilagyan ng mana. Di ba yung mana si Kristo yon sa Old Testament? Sumisimbolo kay Kristo yung mana nilagay sa Old Testament sa kaban ng tipan. Sa New Testament, ito ang tinatawag na typology study. Sa New Testament, si Panginoong Kristo yung mana dati naging Kristo na sa New Testament. Ang kanyang pinaglagyan, di ba nung binuntis siya ni Inang Birhen Maria, kaya si Inang Birhen Maria ang Ark of the Covenant sa New Testament. So yung pag-procession sa Old Testament, pag-posisyon nila Josue sa Old Testament sa kaban ng tipan, naglalarawan yun sa pagpoprosesyon sa ating Inang Birhen Maria na Ark of the Covenant. So, Kaya hindi yan mali. Hindi nyo lang nauunawaan. Bro, Magwayin. Alam mo ba ano itsura ng kaban ng tipan? Alam mo ano itsura dito? Oo, kana Ano kanang naituangan. Murag, Tapos may rebulto o wala? nay anghel, duha ka buok. Sa ibabaw may rebulto. Ibabaw. Oh, sa pinoposisyon. Hindi. Oo. Ay, pinoposisyon yung rebulto. Yung amin naman pinoposisyon naman rebulto rin. Oh. Pareho. So si Maria, wala gyud diha sa kaban ng tipan. Siya nga yung kaban ng tipan eh. Sa Art of Parallelism, bro, Art of Parallelism, si Mama Mary ang Ark of the Covenant sa New Sa Testament. New Testament. Kasi si Kristo yung covenant kaya siya yung Ark. Yun ang parallelism. Nay si Typology bro, study. na si Maria kaban ng tipan. Ha? Luciano, may tanong ako sa kanya, bro. Ano yan? Bro, may nakita ka ba ni si Mama Mary ang pinoprosesyon namin? Wala ko malalang. Alam ko kasi, rebulto lang yung Mama Mary yun eh. Hello, May nakita ka, bro? Magwayin! Meron pang ibang susunod na magkipagtalakayan. May nakita ka na si Mama Mary pinoprosesyon namin? Oh, nakita, marami. Kahit Pwede kami nga mo pakita dati. yung video, bro, si Mama Mary talaga yun, bro. Kasi sa amin, rebulto ni Mama Mary, gaya ng kaban ng Rebulto tipan. lang yung aming Oo, pinoposition. Rebulto ng Oh, anghel. yung nanay ko kasi maestra sa pangadye. Yun na nga. Sumasama kami ng Malalabtan ng nanay ni Dea. profesyon na Ayun yan. na. Yun na nga bro. Yun na nga bro. Malalabtan. Ang pinoposisyon ng mga Israelita yung kabal na tipan na may rebulto. Yung sa amin naman, rebulto yung pinoposisyon. Pareho. Ganito bro, ganito papaunawa ko sa iyo Sa Old Testament, sa Old Testament bro, nabasa man nimo, di ba? Natamugo ko na kay Ano lang ko kay lopibon kas guko dani. Sige, stand mo na ninyo. Sige, okay lang. Sige, dito tayo kay... Butana ning SDA oy. Meron pa iba kasi andiyan pas Dani Kugtas para magtanong din o magipagsubukan. Bro, next question, bro. Ha? Bro, Magwayin. Next question. Sige, next question bro, Magwayin. Next question lang ta. Ang kanang unsa may pamatuod ninyo
nga kamo tinukod ni Kristo. Okay, ano ang aming pruweba na kami tinatag ni Kristo? Yung mga referensya, bro, nagsasabi na si Kristo ang founder namin, bro. Yun. At saka sa simbahan namin bro, matatagpuan mo yung mga monumento ng mga apostol. Sa inyo wala kayong monumento ng apostol eh. Oh. Sa amin nakahimlay ang lahat ng mga apostol. Sa amin nakalibing. Sa hula kasi ni Isaias, yung mga pinili ng Diyos. Oh, yun ang mga Sa batay. Biblia, wala na. Ay, ganun pa rin yun, bro. Kasi sa Biblia kasi, ang Iglesia tatag ni Cristo tinatag 1st century. Ang Roman Catholic nagsimula rin 1st century. Sa Biblia, ang Iglesia tinatag sa Jerusalem. Ang Roman Catholic sa Jerusalem din. Sa Biblia, tinatag ang Iglesia 2,000 years ago. Ang Roman Catholic 2,000 years ago rin. So, wala nang ibang konklusyon doon. Kundi ang Katoliko kasi, sa 1st century kasi, 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Correct. Oh, hindi sa sa USA kami tinatag eh. Sa So, wala mo ni sipak sa mga Judaism. Ay, si Kristo, umalis sila sa Judaism, nagtayo ng iglesia. Ay, yung iglesia naman yun ang kanyang tinugo na lumaganap. Nakarating sa Antioquia, nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya, nakarating sa Pilipinas. Kasaman bro na sa Biblia, si Kristo ning sipak sa mga Hudyo. Wala. Ha? Si Kristo ay? Ning sipak sa mga Hudyo, ning gawas ba? Yun na nga, nagtatag siya ng sariling iglesia niya. Yun na sa palatandaan. Sa ato pa si Kristo, dili na Hudyo. Ay, hindi. Mali. Pag sinabi mong Hudyo, bloodline kasi yun. Hindi na siya member ng Judaism. Umalis siya sa Judaism, nagtatag ng Christianism. Yun ang nangyari. So, hindi na siya member ng Judaism. So, dili na siya member sa Judaism. Dili na. Ang pagtulon, Ha? ang iyahang pagtulunan, dili na Judaism. Hindi na rin. Nagbago na rin. si Badikugtason, nanukad no? Nanikad. Anong mga toro ni Kristo na hindi Judaism? Sige. Ano ang turo ni Kristo na hindi sa Judaism? Magbautismo kayo. Bautismuhan nyo ang lahat ng mga tao at gawin nyo mga alagad ko. Walang turong ganyan sa Judaism. About sa Holy Spirit. Karamihan sa mga karamihan sa Judaism hindi alam ang about sa Holy Spirit. May toro ba siya na nagmula sa 10 utos? Nagturo, yes, nagturo siya na mula sa 10 utos, bro. Nagturo siya, bro. Ano yan? Judaism yan. Yung nga, ang 10 utos, inadapt ng Christianism. Kasi ang inutosan talaga doon, mga Israelita. Inadapt ng Christianism. Pag inadapt ng Christianism, compulsory yan ipasunod sa mga Kristiyano. Wala naman kami nilalabag doon. Yung Sabat, tinutupad naman yung Sabat. Kasi yung laming linggo, Sabat din naman namin yun eh. Ayaw nyo lang tanggapin. Linggo yun sa inyo. Oo, pero Sabat pa rin sa amin yun. Maliban na lang pag hindi namin Sabat, hindi kami nang lumabag. Pero alam mo, Bagwayan, ang SDA talaga hindi ang lagi lumalabag eh. Alam nyo kung bakit? Ang mga hospital ng SDA is nagpo-promote ng abortion. Abortion? Dami ng mga baby ang pinatay ng mga hospital ng Seventh-day Adventist. Dami nilang inabort na baby. Isang batas lang ang nalabag mo na lahat. Damo na po. Patulogin mo natin siya, boy. Naantok na. Sige. Brother Magwayin. Next time naman ulit. Si Kugtas naman aming isunod. Kasi hanggang 11 lang to eh. Bitin man tani, bro. Tulog banggod kagod. Tagal mo kasi pumasok. Nag-send ako ng link eh. Tagal mo pumasok. Si Bro Kugtas naman. Sige. Si Kugtas naman, bro. Agka wala bro. Every Monday night to, bro. Every Monday night. Every Monday night? Ang talakayan dito. Every Monday night. From 6 p.m. to 11 p.m. Wala lang adlaw pod? Wala. Monday night lang. 6 p.m. to 11 p.m. Musulot ko sa uban ninyong kauban. Iba naman ko. Di naman sila argumento. Dito ka lang sa
talakayan natin. Every Monday to. 6 to 11 p.m. Haba-haba oras, 5 oras yun. Hindi na kayo, maurot ng oras na to. Alas 11 mo kuto. Reklamo. Sige bro, thank you bro. Thank you sa yung oras. Okay, salamat. Okay, dito tayo kay Danny Kugtas naman.